Hello, hello, good morning. Makisaw-saw nga tayo sa mga kwento na lumalabas para sa dating Pangulong Duterte. Hindi kaya ito ay maniobra ng mga kalaban na pinapalaki? Maraming involved. Ang mga na-recall ko, si Marlica, yung isang vlogger din na ano yung pangalan nun? Nakalimot ako. Maraming faction sa grupo na awayan, Pero tama rin yung sinasabi na problema, noong pa man yan, problema na Noong pa man yan, problema. Siyempre problema yan sa silusan, pero within the family of Pangulong Duterte, kumbaga yan normal na, so hindi na pinapansin yan. Ang nagpalala lang dito yung mga marites, So para sa akin, mga kaibigan, matindi yung mga kwento. Alam niyo, sa totoo lang, bilang opinion ng isang lalaki, at medyo sabi nga may mga nalalaman na karanasan na ganyan, sa mga lahat yung lalaki, pangit ka man o gwapo, sa lalaki, opinion, o bibigay tayo ng pangit man o gwapo, pag ikaw ay komedyante, nako, kaliwat kanan yan. Ayaw ko na magbigay ng example, kaliwat kanan yan. Mayroon nga dahil pagka-komedyante niya, nagkaroon siya ng maraming anak, anak na halimbawa, sabihin natin mga 50. Mayroon namang brusko, kahanga-hanga, kinagigiliwan rin niya ng mga kababaihan. Mayroon nga anak yan 80, mayroon naman na respetado ay marami ring tinatago, maraming umaanga. Mayroon naman dyan na mga religious leaders. Pag sinabing religious leaders, all religions na lang, para walang pag respetado ka at may dating ka na mayroon kang mga statement, it's either matapang or pakwela, nako, delikado rin yan. Marami ring tinatago yan, Ayaw ko lang magbabanggit ng religious leaders, o magbanggit ako, religious leaders, Hindi ko na lang sabihin kung anong religion. Napakatindi niya. Doon pa sa kanyang kabanal-banalan na lugar, dinadala ang mga babae. Ang iniisip yung babae, very proud rin siya. Very proud rin siya, yung babae. May isang religious leader rin sa isang lugar, talagang respetado siya. Ang dami niya mga napapaniwala. Pero pag mayroong kwento, ito kwento
Nung napunta sa isang lugar, malayong probinsya, uy, nagulat niya. Ikaw pala, gumanon yung religious leader, ano? May pamilya. Pero doon, respetado siya. So, ibig sabihin, sa aking pananaw, ang lahat ng bagay dito nangyayari sa mundo, ang lahat ng nangyayari sa babaw ng mundo ay gawa ng Panginoon. Lahat yan. Kasama yan sa gawa ng Panginoon natin. Pero pwede namang iwasan. Pero ito lang yung kataga ko na masasabi. Kung walang reklamo, walang nasasaktan, wala namang problema yan eh. Kasi walang naagrabyado. Ngayon, kung may nagreklamo, that's the time na kumilos tayo. Di ba? Kumilos tayo. Okay. Balik tayo uli sa Marites na nangyayari. Ang dami eh. Nag-aaway yung mga grupo ng mga Duterte na nagpanigan. Kayong mga babae, alam nyo naman yung side ninyo eh, kasi babae nga kayo eh. So normally yan, kaya nagkakaroon ng problema, nagsisilusan. Nagsisilusan lang naman yan. Pero common na yan eh, Ang masaklap dito mga kaibigan, yung mga nabiktima. Biktima. Sino ang biktima? Yung mga anak na apektuhan. Nasasaktan sila. Kasi nga may problema. So yung kasalanan ng mga magulang kasi anak niya, ay hindi kasalanan ng anak. Tandaan niyo yan Kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak. Sila ay biktima. So sila dapat ang ating unawain na kalagayan nila. Pero wag natin pag-usapan. Pero ito na yung nangyari sa sosyal natin, sa sosyalidad nangyari. Sa sosyalidad nangyari ito. Nagiging practice na ito, naging common. Kaya wag na nating pag-usapan, wag na nating palakin ang issue. Pero, ewan ko bakit? Bakit na-involve si Maharlika dito? Susundan natin ang kabanata niya na bakit na-involve siya. So, mayroon akong nakikita dyan, Mayroon akong nakikita dyan. Bakit na-involve si Maharlika? So, saka ko na lang sasabihin yung nakikita ko. Dahil, una pa man, si Maharlika ay talagang anti-Marcos. Hindi siya naging neutral. Talagang galit sa Marcos. Bakit siya naging galit kay Marcos? Dahil nga, nung before the election, talagang magkakasama sila. Nung manalo ng presidente, nabaliwala na sila. Para bang hindi na sila na binibigyan importansya. Para katulad rin namin yan. Pero sa amin, magkaiba naman ang sitwasyon. Dahil ang kausap naman namin ay si Secretary Lagdameo at saka si brother-in-law, si Martin Araneta. So, doon kami nakikipag-connect. Pero sabi niya, ni Araneta, ay lahat ng pinag-uusapan namin ay nakakaabot kay Pangulong Marcos. Yung katulad yung nireklamo ko sa PGMC na iparating, sabi niya, dumating, tumangulang. Okay, balik tayo sa sitwasyon. Huwag natin palakihin yung issue na laban kay Pangulong Duterte. Normal yun eh.
Normal yon. The way he talk, si Pangulong Marcos, Pangulong Duterte, kitang-kita ko na kung sino siya. Kung ano ang kanyang karakter. Pero tandaan nyo, si dati Pangulong Duterte, may puso siya, may puso sa taong bayan. May puso sa taong bayan siya. Sa ating bansang Pilipinas. May pagkawalang iya siya. Pero maawain, matulungin. Pag sinabi ko may pagkawalang iya, ay talaga delikado kapag nagalit siya. Hindi ka patatawarin niya. Ganon siya. Kung magalit, matindi, So, ganon. Kitang-kita ko ang karakter niya Mahirap naman kung sasabihin ko, ihambing ko sarili ko sa kanya. Bakit? Sino ba ako para ihambing ko sarili sa kanya? Pero kitang-kita ko siya. Kung babae ang pag-uusapan, babae talaga. Pero sabi ko nga, ang mga anak ay hindi kasalanan nila yon. Sila ay biktima lamang. At sino bang presidente na hindi na i-connect sa mga ganong relasyon, babae man o lalaki? Mayroong nga presidente, Kung hindi pa siya presidente noon, dalawang mata ko mismo nakakita, dalawang mata. Tsak! Isang babae at lalaki magkasama sa madilim na lugar. Anong ibig sabihin nun? Marites tayo, Marites yun. Marites yun. Pero naging presidente ng Pilipinas, yun Okay, yun lang muna. Maraming salamat, At least nagbibigay ako opinion, pero ang ibig ko sabihin dyan, hayaan na natin yan. Kayong mga huwag kayong magwatak-watak dahil sa ganun sa Marites. Dapat iisa lang tayo kung nagsimula, ganun pa rin, pag-iwalay, ganun pa rin. Kung mahidwaan, talagang minsan normal yan. Magkakapatid nga, nagkakaroon ng hidwaan. Magkakaibigan, close friend, nag-iwalay. Dahil doon sa mga third party na tao. Pero kung dalawa lang kayo, maaring hindi lalaki, Pero may na-involve na third party, kaya nagkagalo tayo. Yun lang, maraming salamat. Bye-bye. I love you all. I love you.